DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. 10 minuto makalipas ang ganap ni 6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer Pusong Minero. Ngayon po ay araw ng Sabado, away at 30 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po si Felix Tambongko. Magandang umaga ka Felix, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Metro Manila at siyempre sa mga kanugnog na lalawigan. Abay, payday ngayon, mga misis. Siguraduhin ho ninyo na pag-uwi ng inyong mga mister sa inyong mga tahanan ay talagang wala nang ibang dadaanan pa. Magandang umaga sa ating lahat at siyempre isang edisyon na naman po ng The Observer, ang Pusong Minero, ngayon po araw ng Sabado. At siyempre, makasama nyo rin po ako sa loob ng isang oras na talakayan kasamang Jimmy Mausay na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Felix. Ay magandang umaga rin kasamang Jimmy at magandang umaga rin sa lahat ng sumusubaybay sa atin ngayong araw na ito. Siyempre, bati muna tayo sa mga taga-PMCA. Magandang umaga po. Abay malapit na yung 71st Annual National Men's Safety Conference. At magandang umaga kay Luis Sarmiento, ganun din kay Ma'am Teresa Pasis. Magandang umaga rin sa mga taga-Eastern Rizal Miners Association sa pangunguna ni Miss Lita Lee. At ganun din kay Miss Annie Lee. Sa mga taga-Supreme Elite at sa mga taga-Rapid. Abay, sa mga taga-TMC rin, abay malapit-lapit na tayo makapagkwentuhan uli. At siyempre, batingin natin na magandang umaga at maligayang pakikinig yung mga kababayan natin dyan sa lalawigan ng Palawan at ganoon din sa mga taga-Mapa sa pangunguna ni Caroli Angeles, kay Ninong Pumilyari at ganoon din kay Caborex Pantalyon. Magandang umaga po. Magandang umaga kay Caborex Pantalyon. Ano po ka Felix, ay panay ang tawag sa akin yan na kaso medyo busy tayo, hindi ko na nasasagot. Magandang umaga rin sa Team Alpha Victory Global dito sa Ugong, Valenzuela City. Magandang umaga kina Eliza May Alvarez at saka itong si Ronisa Sunega. At magandang umaga at nakikinig sila sa ngayon sa mga oras na ito. Okay, happy listening po. At samahan nyo kami, siyempre hanggang mamaya pa po tayo sapagkat mamaya makakasama rin natin. Pagdating ng alas 7, si paring Rene Tichangco at pag-usapan natin yung ilang usapin din sa bahagi ng Kongreso. Pero sa pagka ngayon, kasama Jimmy tanggap muna tayo ng mga report bago ang lahat at wala kaya itong listahan, ano? Wala akong line-up Basa mo nga, para matunghayan natin yung mga balitang yan. Pero alam mo, ngayong Sabado ka, Felix, marami talagang dapat pag-usapan. Oo. At itong usapin ka, Felix, ng korupsyon dyan sa flood control, abay, hindi matapos-tapos, tinamaan na lumawak na ng lumawak. Grabe. Actually, may mga nagre-react na at alam mo, may mga ilang reaction din doon sa nangyayari dahil nga, sinasabi na itong mga nangyayari sitwasyon ngayon gumawa lang raw ng gimmick yung Pangulo para pag-usapan. Ganon? Oo, kasama yun doon sa mga aligasyon. Pero mamaya, isa-isahin natin yung mga issue na yan. At mamaya, gumawa rin tayo ng follow-up regarding doon sa sinasabi mong korupsyon. Abay, may mga grupo nang nakisakay. Talaga, meron na. Katulad ng limbawa ng Akbayan, abay sumakay na rin. At nagrarally na rin. Ang problema, ang niraralihan yata ay mga kontraktor na. Bakit yung mga kontraktor? Ay, yun na nga Ang itinuturo congressman, bakit kontraktor pa rin ang niraralihan? Hindi kaya pakawala naman ng iba-ibang mamaya. Pag-usapan natin. Suspense. Oo. Suspense. At mamaya gumawa rin tayo ng follow-up sapagkat maalala mo yung tinalakay natin noong makalawang Sabado pa
Hindi ko makakalimutan. Sabi ko, pag inumpisahan natin, hindi natin na binibitiwan agad eh. Naku, Yung, baka naman naalala mo yung issue na yon? Yung ano hinuli ba yun? ng BI. Naku, tinamaan na magaling ho. Naalala ko na rin dahil sinabi mo. O, hindi pa rin nakakalaya yung hinuli at actually, nagkaroon na rin ng pagdinig sa Senado pero mamaya pulsuhan natin. Ano ba yung nangyari doon sa pagdinig sa Senado? At bakit ganon? O, pag-usapan natin mamaya kasi kawawa talaga pagka negosyante ka at medyo meron kang hindi na pagbibigyan eh. Anong tawag? Hindi kaya kasama din yan sa mga gimmick, Felix, para mapag-usapan din? Eh, iba to. Iba to, tipo. Kasi ikinakabit na dun sa ano eh. Ikinakabit na dun sa issue ng West Philippines eh. Ayun, sinasabi ko nga eh. At Oo, talagang yung... gustong palalawigin yung palalawakin yung issue ng mga yan para ma-divert. Oh, ito na naman, diversion na rin na naman itong mga nangyayari sa ngayon. Maraming nagsasabi ka, Felix, na talagang naghahanap talaga ng paraan na tawag doon, maisingkaw sa ibang issue. Itong issue ngayon ng corruption dyan sa flood control. Balik-balik lamang din talaga. O patong-patong, natatabunan lang yung iba, yung ibang mga issue. Pero mabuti, nakakalungkat kahit pa paano yung missing sa bungero. Pero punta muna natin mga report. Speaking of flood control, abay, yung report ng ating kasamang Edwin Moreno, yun daw, anong tawag dito? DPWH flood control, abay wasak sa tubig sa baha sa Montalban, Rizal. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin! At sa tubig baha ang palpak na flood control project ng Department of Public Works and Highways 2nd District dulot ng nakalipas na bagyo at habagat sa Riverside, Barangay San Jose, Montalban, Rizal. Nabatid na hindi pa natatapos ang proyekto ngayong taon nang gumuho ito sa pananalasa ng nakaraang bagyo. Base sa impormasyon sa kopito ng Department of Public Works and Highway o DPWH 2nd District na pinamumunuan ni District Engineer Wilfredo Rasilis at Assistant District Engineer Manolito Pabian. Ayon sa FB post ni Montalban Mayor Ronnie Evangelista, ang proyektong flood control project ay sinimulan gawin noong taong 2021, ngunit hindi pa ito tapos hanggang wasakin ang kabilang bahagi ng tubig baha. Para sa kabatiran ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matatagpuan ang flood control project sa shortcut road ng Barangay San Jose sa nabanggit na bayan. Ako si Edwin Moreno para sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Pinakita mo naman na meron din palang nadali sa nadaling natibag sa Montalban Oo. ang lupit ka, Felix. Sige, tuloy-tuloy na balita natin na DNR, DOLE at UPL nagsasagawa ng briefing sa tupad beneficiary. Sigurado ang report nito ay mula sa aking partner, Ka Felix Tambuco. Ang detalye. Nahanap pa. Inahanap pa. Hinahanap. Nasaan ka na? Andyan ka na. Ngayon, unahin muna natin to. Itong sa Nabotas. Bago siguro yung report yun muna sa Nabotas kasi medyo nagkakasusun-susun. Anibersaryo ng kapanganakan ni Marcelo hindi pala yun. Nabotas LGU, nakipagsanib sa Aboitiz DNR para sa rehabilitasyon ng Nabotas River at ang detalye ng balitang yan mula sa aking partner Jimmy Mahusay. Formal nang nakipagtulungan ang pamahalang lungsod ng Nabotas sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, National Capital Region o DNR, AMB-NCR at Terma Mobile Incorporated o TMO, isang subsidarya ng Aboitiz Power upang i-rehabilitate at protektahan ang isang bahagi ng Nabotas River
sa ilalim ng Adapan Estero Water Body Program. Nilagdaan ni Mayor John Ray Chanco ang Memorandum of Agreement o MOA kasama si DNR EMB NCR Regional Director in Charge Engineer Divina C. Camarao at Aboitiz Power AVP for Corporate Services Engineer Lo Jason Diligencia sa isang seremonya na sinaksihan ng mga barangay opisyal at community stakeholder. Sakop ng kasunduan ang 1 kilometrong kahabaan ng ilog na butas na tumatawid sa mga barangay ng NBBS Dagat-Dagatan at NBBS Kaunlaran na dumadaloy sa Manila Bay. Sinusuportahan ng pagsisikap na ito ang patuloy na mandamos ng Korte Suprema para sa rehabilitasyon at pagpapanumbalik ng Manila Bay at mga sanga nito. Binigyan din ni Chanco ang pagpahalaga ng partnership sa pagpapalakas ng disaster resilience ng lungsod at mga pagsisikap sa pangangalaga sa kapaligiran. Ang navota sa isang coastal city na humaharap sa mga hamon mula sa pagbaha at polusyon sa tubig sa pamamagitan ng pagsanib puwersa sa DNR at Terma Mobile. Magbubunga ito ng isang positibong hakbang para sa mas malinis na mga daluyang tubig, mas malusog na komunidad at isang napapanatiling hinaharap para sa mga tao. Sa ilalim ng MOA, nangako ang pamahalang lungsod ng Navotas na mahigpit na ipapatupad ang pagsunod sa mga batas sa kapaligiran tulad ng Clean Water Act, Ecological Solid Waste Management Act at Toxic Substances and Hazardous Waste Control Act. Pangungunahan din ng lungsod ang tree planting greening initiatives at community mobilization activities at ang pagsisikap ng lungsod na mailipat ang mga informal shelter mula sa mga tabing ilog. Ang DNR EMB NCR ay magsasagawa ng quarterly water quality monitoring at magbibigay ng suportang teknikal at pagpapatupad habang nangunguna rin sa mga kampanya sa edukasyong pangkalikasan. Ang TMO o Terma Mobile Incorporated bilang bahagi ng corporate social responsibility nito ay magsasagawa ng buwan ng mga aktibidad sa bioremediation at magpapalawig ng suporta para sa mga clean-up drive, mga proyekto sa pagtatanim at mga kampanya ng pampublikong kamalayan. Hinimok din ni Mayor Chanco ang iba pang kumpanya sa Navotas at mga kalapit na lugar na makiisa at lumahok sa mga katulad na programang pangkalikasan. Ang 10 taong pagsasama ay inaasahang makakagawa ng pangmatagalang epekto sa mga daluyan ng tubig ng Navotas at makakatulong sa mas malaking pagsisikap ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Ayon pa kay Mayor John Ray Chanco, ang inisyatiba na ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng ating ilog. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa mga sumusunod na henerasyon ng mga Naboteño ng isang mas ligtas, mas malinis at mas matitirahan sa lungsod. Ang MOA ay sa ilalim sa taon ng pagsusuri upang matiyak ang epektibong pagpapatupad at maaring irinyo o palawakin batay sa pag-usad ng mga pagsisikap sa rehabilitasyon. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay. Abay talagang napapanahon ano. Mga baha, sanhi ng baha. Oo. Eh ngayon, siyempre, ang pangunahin talagang dahilan ng mga pagbabaha eh yung pagbabara ng mga kanal, mga imburnal, mga kailugan. Naging wake up call Cafe Lex yung yung issue ngayon ng flood control project Kaya lahat ng LGU talagang obligado eh. Oo. Pero teka muna at ang sinasabi ng iba sinisisi lagi basura yung mga flood control. Ang talaga raw dahilan ng pagbaha yung ulan. Yung ulan. Siyempre, normal naman talaga yun. Pag hindi umulan, walang baha. Pero teka muna, balita pa rin tayo. Tuloy-tuloy na natin to. Sige. Nakasalang na itong Department of Environment and Natural Resources at saka Department of itong DOLE, Department of Labor and Employment at itong UPL. Abay, nagsasagawa daw ng briefing sa tupad beneficiary. Abay, may tupad pa rin pala. Ang detalye yan mula sa aking kasamang Felix Tambugo. Nagsagawa ng oryentasyon para sa mahigit 160 beneficiaryo ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers. Ang DNR Calabarzon
katuwang ang Department of Labor and Employment, Calabarzon at ang University of the Philippines Los Baños College of Forestry and Natural Resources na ginanap sa Mechanized and Modernized Forest Nursery sa loob ng UPLB noong ika-22 ng Agosto 2025. Ang orientasyon ay pinamunuan ni DNR Calabarzon Assistant Regional Director for Technical Services Heriberto Saños, kasama si Assistant Regional National Greening Program Coordinator Gilberto Lawas at sa suporta ng dekano ng UPLB CFNR na si Ginoong Marlo Mendoza. Pinaliwanag sa mga tupad beneficiaries ang kanilang mga gampanin, binigyang din na sila'y makakanagap ng sertipiko matapos makumpleto ang 30 araw na kinakailangang trabaho. Isa-isang pinapirma ng kontrata ang mahigit 160 tupad beneficiaries na itatalaga sa MMFN sa Los Baños, Laguna, DNR Regional Wildlife Rescue Center sa Kalawan, Laguna, Penro, Laguna at Sembro, Santa Cruz. Batay sa kontrata, hindi higit sa 4 na oras bawat araw ang magiging trabaho ng tupad beneficiaries mula Lunes hanggang Biyernes sa loob ng 30 araw. Lubos naman na nagpapasalamat ang DNR Calabarzon sa Dole Calabarzon at sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños sa kanilang walang sawang suporta sa layunin ng DNR na patuloy na pangalagaan, protektahan, pagyamanin at pagyabungin ang natitirang likas yaman sa ating bansa. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasama nga Felix Tambongko. Abay, magkano naman kaya ang sweldo nun, ka Felix? Nabanggit ba? Oo nga, kasi 30 days eh. Tapos kalakalahating araw. Oo, 8 hours dati dito sa lugar namin. Itong aking kasama rito sa bahay, nasama rin sa tupad. Minimum yon. Minimum. Tama. Kore ka dyan, minimum. Ngayon, kung kalakalahating araw, edi kalahati ng minimum. Oo. Kalahati ng minimum. 30 days magkano ba rate ngayon ng provincial rate? Per hour, nadagdagan kasi ng 50, kaya hindi ko nasa 500 na ako, 600 na ba? Mga 600 na yan. Kasi parang magsi-700 na ata rito sa NCR eh. Mas malaki kasi ang NCR. Pero malaking bagay na rin yan para doon sa mga kababayan natin, partikular na yung mga nawalan ng trabaho. At least kahit na paano, makakaagapay sa kanila. Oo. At kahit pa paano may hintayin. Oo. Kaya congratulations doon sa mga natanggap, no? Nagkaroon sila ng isang buwang trabaho sa pamamagitan ng tupad. At siyempre, sa pamamuna yan ng DSWD, ano? So, ng DNR, Calabarzon. DNR, Calabarzon. Department of Labor at saka yung UP Los Baños. Oo nga pala. Pero lahat ng mga budget naman yan. Magtatanim yan eh. Magtatanim. Hindi sila yung picture-picture lang. Kunyari, hindi ito yung nagwawalis na ilang pirasong dahon, 4 ang nagwawalis. Kaya nga, ikakalat muna bago walisin. Ito magtatanim. Kasi pati yung briefing nun, hindi lang yung kung paano ka susweldo. Ang pinag-usapan din, paano kayo magtatanim, ano yung pamamaraan, ano yung estilo ng pagtatabon. Yung kasama yon sa briefing. So parang talagang tuloy dahil nga din, siyempre ang naging dahilan dyan, kaya ginagawa kayo ng DNR, dahil nga yung panawagan nila na dapat magkaroon pa rin ng mga punong kahoy na siyang sasalag sa mga tubig baha mula doon sa itaas ng bundok. Para may uulingin. May uulingin. May babantayan. Yan. Ang problema nga, Ka-Felix paano yan? Mga sinemento na yung mga bundok, mga sakahan. Hindi, in fairness naman, dyan sa parting yan ng Laguna, marami pa namang mga marami pang mga kabundukan at may mga kinakailangan pa talagang taniman. Saan ba sinasabi mo na wala na? Parang ubos na. Dito sa may parting malalapit sa Metro Manila, alam mo naman, medyo nakakaubusan na ng mga bundok. Hindi man gawing subdivision kinukwari naman. Kinukwari?
O quarry, pero pag tiningnan mo ang permit, subdivision ang gagawin. Katulad na lamang kanina yung report ni, ni Edwin Moreno, no? Yun na nga. Kita mo na. Hindi malapit lang. Malapit lang dito. Malapit lang dyan. Pambihirang patis na. Pero teka muna, pero pa tayong report. Abay, 175 anibersaryo ng kapanganakan ni Marcelo H. Del Pilar. Gugunitin niya yung araw sa lalawigan ng Bulacan. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mahusay. Kasamang Jimmy uli. Magbibigay pugay ang lalawigan ng Bulacan sa isang pinakadakilang propagandista at bayani ng bansa sa pagunita sa ika-175 taong pagsilang ni Gat Marcelo H. Del Pilar na may temang inspirasyon ng kabataan sa matatag na kinabukasan ngayong araw ng Agosto 30, 2025, ganap na ika-8 ng umaga sa Dambanang Marcelo H. Del Pilar, Barangay San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Magsisilbing panauhing pandangal si Secretary Maria Teresa P. Lazaro ng Department of Foreign Affairs na mangunguna sa pag-aalay ng bulaklak at maghahandog ng mensahe na magbibigay diin sa kahalagahan ni Del Pilar sa kasalukuyang panahon, lalo na bilang inspirasyon ng kabataan sa pagtataguyod ng bansa. Dadalo rin sa nasabing programa sina Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis C. Castro, mga kaanak ni Gat Marcelo H. Del Pilar, mga kongresista mula sa Bulacan, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan, Sangguniang Bayan ng Bulacan, mga punong lungsod at bayan, mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga kasapi ng media mula sa Bulacan. Binigyan din ni Fernando ang kahalagahan ng pag-alaala sa buhay ng mga nagawa ng bayani at sinasabing ang pananaw ni Del Pilar sa isang malaya at maunlad na bayan ay patuloy na gumagabay sa mga Bulakenyo at lahat ng Pilipino sa pagbuo ng mas matatag na kinabukasan. Dagdag pa ng gobernador, mananatiling tungkulin anya ng bawat Bulakenyo at Pilipino na ito'y ipamana sa mga susunod na mga henerasyon. Imi Mahusay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Ayon, maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay na gatid sa atin ng oras na 31 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga at patuloy pa rin po kayo nakikinig dito pa rin sa The Observer Pusong Manero sa DWRB 103.9 News FM at siyempre sa The Observer News sa Facebook at sa The Observer News Channel sa inyo pong mga YouTube channel. Ayun, kasama Jim. At pagkwentuhan natin. Alin ang gusto mong unahin? Yung munang report ni Paring Kalawit, yung mga baha? Hindi, ito muna. Ito muna yung report mo kasi mayroon ka agad nag-react eh. Oh. Si Reyes Ray, sabi ni Reyes Ray, tree planting katabi lang ng kalsada. Kaya pag lumaki na, yung puno, sisirain din ang kalsada. O kaya naman, pag naglagay ng kanal, puputulin ang puno. O di ba? Sayang ang puno at pera. Kumita naman ang mga politiko. Reaction yan doon. May katwiran niya. May katwiran niya pala. Diba? Tama naman eh. Oh, magtatanim tapos magwa-widening. Pero malaking bagay din yung mga puno na yun at saka poste pagka nag-widening. Oo, totoo yun. Kasi ang gandang parking may harang pa. Oh. Iyon. Kita mo na. Talagang kapakipakinabang lahat ng mga ginagawa, ano? Oh, ang gandang parking. May kublihan pa. May kublihan pa na puno. Para hindi basta mahagip ng ibang sasakyan na dumadaan. Oh, di ba? Ibang klase talaga, no? Tapos, nasabihin ng mga LGU, magsasagawa ng clearing operation. Minsan sila din yung gumagawa ng yung ikababara ng ating mga motorista Pambihira talaga po. Ay, may isa pa akong report yung pala sa Kainta, nakaligtan. Mayroon pa pala sa Kainta. Mayroon pa yung report sa Kainta. At kasi, di ba mainit ang isyong pinag-uusapan, kaugnay ron sa sinasabing doon sa sinasabing flood control project. Siyempre, mga mayor nakikialam na mayroong mayor for good governance. Mayroong isang tanong kay Mayor Kit Nieto ng Kainta. Kasi abogado ito May isang tanong kasama Jimmy. At ang tanong doon, Mayor, abay, hindi ka bakit ng Baguio? Kasi ang daming mayor umakit sa Baguio ngayon Alam mo kung bakit? Bakit nga?
O di ba ang tumatayong namumuno sa Mayor for Good Governance o M4GG, hindi ba si Mayor Magalong ng Baguio? Bakit nag-imbita ba? Hindi, marami kasi mga mayor nag-aakyatan ngayon at kasi nagbibigay ng simpatya ng pakikisa dun sa Mayor for Good Governance at sumusuporta dun sa mga ginagawang investigasyon. Oo nga, no? Pero mayroong sagot ditong malinaw si Mayor Kit Nieto ng Cainta. Sige nga. Ang sabi niya, hindi raw niya peg ang makialam. At narito yung detalye ng balitang yan kasama ni Jimmy. Sa gitna ng kontrobersya sa isyu ng kapalpakan ng mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagresulta sa malawakang pagbaha bunsod ng sunod-sunod na pananalasan ng mga bagyo at tabagat nitong buwan ng Agosto. Tinuran ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto na hindi niya peg ang makialam. Sa kanyang social media post, sinabi ni Nieto na hindi naman sila sumisikat sa pagpuna sa kahinaan o kasiraan ng iba. Kahit yun, ang uso ngayon, hindi lang talaga umano niya naging style ang makialam. Matatandaan na mula ng isa publiko noong August 11 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangungunang 15 contractors ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa flood control project sa buong bansa. Nagsulputan na ang mga kaso ng ghost project at nagsagawa na rin ng mga investigasyon. Agad namang sumausaw ang ilang alkalde tulad ni Pasig City Mayor Vico Soto, Iloilo City Mayor Raisa Treñas at maraming iba pa. Sinabi pa ni Nieto na hindi niya peg ang makialam kahit pa abogado siya. Ang alam niya umano ay mayor ng Cainta ang inaplayan niya. Kung gusto niya palang mag-imbestiga at mag-usisa ng trabaho ng iba, sana sa ombudsman o sa kuwa siya nagtrabaho. Idinagdag pa nito na ang dami ng isipin at gawain sa munisipyo. Hindi niya alam kung saan sila kukuha ng oras para magsiyasat sa mga nangyayari sa labas ng kanilang mga nasasakupan. May mga taong nakatalaga rin para sa trabaho ngayon. Sila ang dapat kikilos doon at sila rin ang sisita sa mga nagkakamali. Wala naman umano siyang pasaring kahit kanino. Opinion lang niya ito dahil maraming nagtatanong kung bakit di siya nagpapasyal ng Baguio. Pero sagot niya ay ang daming trabaho at good vibes lang sila sa Cainta. Sinabi pa ni Nieto na wala niyang araw na walang ginagawa ang mga lokal na pamahalaan upang maging flood-free ang bayan ng Cainta kahit walang kontrata sa pribadong mga kontraktor, kundi mga equipment ng LGU ang gamit at mga empleyado ang nagpapatakbo. Una na ring binilinan ni Nieto ang may 300 niyang barangay health workers na huwag pakialam sa politika at unahin ang pagsiservisyo sa kanilang mga kababayan. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Felix sa report na yan. Abay, mabuti pa pala si Mayor Kit Nieto. Hindi nakikialam. Ay, yung iba, sausaw lang ng sausaw. At saka umiipal. Katulad na halimbawa. Sige, ito na muna unahin natin pagkwentuhan. Kasi, sige. Hindi pa nag-iinit at katatapos-tapos pa lamang na ihayag ng Pangulo ng Pilipinas noong August 11. Yung tungkol dun sa 15 kontraktor na merong pinakamalaking proyekto na nakuha sa flood control project. Flood control project pa. Sa flood control. At sa katunayan, ang yung sinasabi mo, speaking of merong nagpahayag agad na mayor, sa Pasig, nagpa-press con agad. At balita natin, agad na naglabas ng statement yung isang mayor doon. Di isa naman ang mayor yata ng Pasig Isa naman mayor. Wala namang iba kundi si Vico sa bagay. Ang nangyari, hinihayag na tapos tinumbok niya agad yung malaking kontraktor sa lugar nila. Ayun. Malamang yung nakalaban niya sa politika, mabuti pa nga yung Cainta, hindi nakikialam dito sa mga usapin na ganito. Kasi nasabi niya, ang dami naman trabaho ng mayor, patunahin ko pa yan. Yun. Di ba? Talaga iba na talaga yung may kwan. May tawag dito? May pangarap. lumilitaw pala na yung palang kontraktor na tinutukoy,
Nakalaban pala sa politika nung nakaraan. O, diba? Sinasabi ko na nga eh. Oh, kita mo na, nakulayan tuloy. Kung maganda man ang intensyon ni Mayor Vico rito sa kanyang paglalahad dito, pero may kulay eh, kasi kalaban pala sa politika, kaya gano'n na lang kainit. At saka matindi, Kapelex, yung pagpapasikat ng alkalde na yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung kapwa nating mamamahayag, di ba? Oh, Binibira niya rin. kapwa mamamahayag. Oo, di ba yung mga veteranang mga broadcaster yan. Oo. Pero binabanatan niya, veterano at saka veterano, pero balita natin yung veterano yata na parang natanggal yata dun sa network. Kaya nga eh. So ibig sabihin nun, di po palakpak ngayon yung tenga ni Vico Soto na yan. Tuwan-tuwa siya sa kanyang ginawa. Oo, kasi pwede. Kasi kita mo naman, panay na panay yung pahayag niya ngayon. May mga binabanggit pa nga siya ngayon na dapat raw makasuhan. Sari-sari na ngayon yung kanyang Sari-sari na ngayon yung kanyang mga inilalabas sa pahayag. At patindi ng patindi. May naalala tuloy ako. Ano naalala mo? Parang hindi biro yung naalala ko na yun Ano ba yung naalala mo? Biro ba yan? Di ba may binanggit yung tatay? For president? Hindi, tito ata niya yon. Hindi, yung tatay muna ang naghayag niyan. Yung tatay nung una, Oo, yung tatay niya muna. Tapos, pwede na raw pambangga. yun naman tito niya, nag-file naman ng isang panukalang batas na babaan yung edad ng magpipresidente. Parang kilala ko yun si Tito Soto rin yan Magkatugma, no? Tapos, Tito niya rin. nitong nakaraang araw pala, ito nakakatuwa. Ano? Kasi, ang init ng usapin niya dahil lang itinuturo na nasa likuran ng mga proyekto na flood control ay yung mga congressman. Saka hindi PWH. Siyempre, sino ba nag-implement ng mga project? Hindi ba yung mga kontraktor? Kaya nga, no? Oo. Alam mo ang nangyari, yun ang kontraktor ngayon, ang unang-unang pinagbubuntunan ng sisi. Kasi hugas kamay na si Congress, hugas kamay na rin si senador, hugas kamay na rin yung DPWH, kita mo na, iipit din sa gitna. Pero, yung kontraktor ang kawawa sa lahat. Kasi lahat ng sisi kanya. Naipit talaga yung DPWH. Alam mo kung bakit? Di ba? Yung pinalabas talagang kinasuhan pala, no? Na isang district engineer diyan sa bahagi ng Batangas. Nakalaya na. Nakalaya na. Nakapagpiyansa? Nagpiyansa, 60,000 yung piyansa. Napakalaki. Mapera naman pala talaga si DE, Nakakapagbigay nga ng 30 milyon. Yung pa kayang piyansa na 60,000 ang hindi. 60,000 lang. Ang bihira naman yan. Pero, bago tayo lumis dyan, balikan mo, wag mo nating iwanan yung Pasig. Pinuksan mo na yung Pasig. Hindi Pasig muna tayo. Hindi, nabanggit ko lang kasi nag-umpisa doon sa kontraktor kaya nga, sabi ko na sa'yo, masalimuti ang usapin na yan tumitindi, lumalawak Felix. Tapos wag ka na lumayo dyan sa Bulacan. Ang sabi ni Bunuan, 5 raw yung positibo na Ghost Project. Pero punta tayo sa Pasig uli. Sa Pasig muna. Kasi kamakalawa pa kahapon, merong grupo na nagrally, kahapon, merong grupo na nagrally sa harapan ng building ng isang kontraktor. Akala ko sa City Hall. Sa harapan ng building ng isang kontraktor na nakalaban ni Vico nung eleksyon. Ayun, direktahan ang sabihin natin na ang building ng mga Diskaya. So may kulay ba? May kulay. Kulay na kulay. Bakit sa dinami-damit, 15 yung tinukoy na kontraktor, doon nagrally sa Pasig? Baka naman mga supporters ni yon? Ni Tito Soto, ni Senator. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Hindi, kasi bakit Juan? Sabi siguro nila, pamangkin ito ng ating iniidolong senator. Suportahan natin to, tulungan natin to para maipakita, para lalong maibulgar
yung katiwalaan ng korupsyon dito. Hindi naman kaya gano'n? Meron mga sumakay. Ang daming mga sumakay. Pero hindi yun yung matindi. Ano yung matindi ron? Ito ang mas matindi. Siyempre, andun yung mga malalaking network, coverage, kabi-kabila. Bakit sinabi kong itong matindi? Matapos ka mong mag-rally, di siyempre, kinover na lahat yun. Kinover yung nagra-rally. Matapos nun, biglang sinaba ka ng interview. Sino? Yung mga nagrally o si Biko? Binanatan mo na ng binanatan, tapos binanatan, sinabayan ng interview, sinundan. Oo. Magaling, ano? Sinundan ang interview. Alam mo kung sino yung interview? Kaya nga, yun nga, sino? Sino pa? Yung sinasabing mayroon siyang good governance. Yung nag-rally mismo, yung mga tiga-Akbayan. Akbayan. Oo. Baka naman ibig sabihin ang team show ngayon ng Akbayan. Yung sasakyan kita. Kaya nga doon sa isang Facebook page na ina-share sa atin ngayon lang ito. Rally sa SGC tapos guess. Bulilya so much. Ayan, sabi niya, accomplice check. Ibig sabihin ba yung nag-rally, accomplice? Parang accomplice nung kaunahan nagpa-press con pagkatapos nung paghahayag ng Pangulo. Sabi ko na ang tanong pa ng isa, saan kaya kumuha ng script yan? Sanay na sanay talaga sila sa mga script na pampatawa. Bakit script na pampatawa? Ano yan? Parang may ibig pakahulugan dito. Sino ba yung nagkomento ng ganon? Hindi. Sa Facebook, sa ano ito Hiltigre sa vlog to tinitingnan ko parang pag sinabi... Ang tinatanong ko, bakit sinabi yung script na pampatawa? Kayo nga. Di kaya may kaugnayan rin doon sa mga tiyuhin na komedyan? Yun nga ang sinasabi ko. Pinag-isipan ako. Tapos ang sabi po, ang daming corrupt dyan sa Pasig, ang daming anomalya. Overpriced ang New City Hall. Overpriced ang Gobag. Overpriced ang rent ng City Hall. Bridgetown. Mas mahirap overpriced ang City Hall Bridgetown. Mas kurap raw yung nagmamalinis, kala mo matino at malinis. Mga pangakong napako. Buti pa to, ang daming nagko-comment 17 bilyong budget isang taon ng Pasig. Naging mayor ka ng 6 years sa Pasig. Saan dinala ang tax ng bayan? Nako. Ayan. Parang kumulapol sa mukha niya tuloy Marami palang dapat ipaliwanag yung alkalde ng Pasig na yan, Felix. Sabi pa ang lete sa Pasig Opera, bili ng popcorn with caramel. Popcorn siguro yun. Popcorn. Isang masibagong palakpakan. Ang galing talaga ng mayor namin. Mayor nila. So, lumilitaw tuloy na para bang yung nangyaring rally doon sa harapan ng building ng kontraktor na kalaban nung mayor, Biko, ay accomplice daw Palabas. Support, kumbaga, parang supporting document. Ito yung ayon dito sa isang ina-share sa atin na link ngayon habang tayo nag-uusap tungkol dito. Nakakalungkot naman to. Unang press conference. Bakit pati ito mga party list na ito nagpapagamit? Mamaya, speaking of party list, mamaya pag-usapan natin, senador naman na nagpapagamit. Ayun, senador naman. Sabi ko na, may maalala na naman tayo. Pero sa totoo lang kasi, anong nakakalungkot rito? Tipong itong mga nagrarally nito ay tumatahol sa maling puno. Ayun. Tumatahol sa maling puno. Considering na ongoing yung mga ginagawang investigasyon,
considering na mayroong mga umamin, may mga nagtuturo na sinasabi nilang ang nasa likod ng lahat ng yan ay yung mga tinatawag na tratista. Hindi kontratista, tratista. Mabuti na lang. Kasi mga congressman daw na kontratista. Kaya kontratista. Akala ko, Congressman. Hindi, kong. Ako, Congressman. kontratista pala. Huwag naman yung tong, masyado namang garapal yun. Di ba? Talagang sikat na sikat ngayon yung mga congressman, ano? Kaya nga, hindi lang basta sikat na sikat. Todo sikat. Todo sikat. Pero wala silang sinabi sa kaibigan natin. Oo. Si Jojo Sikat. Si Jojo yun, Sikat oo, yan. kaibigan natin. Magandang umaga nga pala kay Tol Jojo Sikat. Oo. Alam mo, totoo ka, Felix, na talagang lumilitaw ngayon. Ito, yung sinasabi mo kanina, ang kawawa talaga yung mga kontratista. Yung mga contractors. Bakit? Di ba nga, magkano na lang yung napupunta sa kanila kapag ka-inaward yung isang kontrata sa kanila? Sa dami ng mga Standard Operating Procedure o SOP na pinakikisamahan. Ang mayroon nga, sino ba yung narinig ko nagsabi na, si Pampino Lacson si Senator. Ang proyekto minsan ay halos, pag nakarating na sa proyekto o sa project, ay halos nasa 30 to 45% na lamang. Yun din ang sinasabi ni Mayor Magalong. Ayan din ang sinasabi ni Mayor Magalong. Kasi nga, sa dami ng SOP na dinadaanan, sa dami ng SOP na dinadaanan, ganyan ang kinakahinat na ng mga proyekto. So ngayon, ang punto lang natin, sana ay magkaroon talaga ng kalinawan yung bagay niya. Kasi babalikan ko ulit yung nangyari noon, Jimmy, kung maalala mo. Kung matatandaan mo yung unang-unang pangungumentaryo natin dyan, tipong nagkamali ng estratehiya yung Pangulo natin. Yun. Na dapat sana ang unang-unang niyang ginawa, bago siya nagpunta dun sa mga sinasabing kontrata na may anomalya, dapat sana ang unang-unang niyang ginawa, yun bang pinatawag si DPWH, pinatawag si Congressman, at lahat ng involved, pati yung contractor, pinatawag na lahat. After na ipatawag yan, alamin nila, pati DBM, patawag nila, nasigil na ba to? Anong status ng project na to? Kailan ito in-implement? Sinong nagtulak ng project na to? Dapat ganun muna ang ginawa. Tsaka nila pinuntahan yung mga lugar. Hindi, ang nangyari, bigla nakahatak ng atensyon. Kasi, andun yung presidente. Ito, wala yung mga dito, putol-putol to. Pero in fairness naman sa presidente, meron talaga napatunayan na sa Bulacan, meron 5 project na kinumpirma ni Secretary Bodoan na talagang walang wala talaga, as in, wala. Kaya nga, yung kaibigan mo na gobernador umalma. Diba? Dahil ang sabi niya, hindi ko alam yon. Hindi nga niya alintana na dahil doon sa kanyang mga pahayag na yon, magdilikha ng pagkabitak-bitak ng kanilang alyansa. Ayun nga, ang sinasabi ng iba, hindi kaya ito yung self-destruction. Kasi, unang-una, yung ahensya na yan ay ahensya na tagapagpatupad ng lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi naman halos lahat. Kasi may mga local, basta national ang pinag-uusapan. Ngayon, ang ibig sabihin, yung ahensya na yan ay alter ego ng Pangulo. Kasi pag binanggit mo yung kasiraan ng ahensya, ang balandaran niya lahat ay dun sa sino ba, command responsibility. Kaya nga. Diba? Balandaran sa Pangulo kasi administrasyon na to. Tapos, ahensya sa ilalim ng kanyang administrasyon, lumutang yung mga ganito. Hindi bali sana kung lumutang yan nung kapapalit ng administrasyon. Ngayon. Lumutang yan dito na sa ika-4 na taon o ika-4 after ng ika-4 na suna ng Pangulo. Kaya nga. Saka lumutang, ibig sabihin, in-implement yung mga proyekto na yan, ginawa yung mga anomalya na yan during the term ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
At saka, di ba, pinagmalaki pa niya nung kanyang ikatlong State of the Nation. Ika-4. Yung ikatlong... nung ikatlo. Di ba, sinabi niya, mayroon na tayong 5,000 flood control project. Di ba? Kaya nga. Pagdating ng kanyang ika-4 na Sona. Nabaliktad na. Nawawala. Baka na-overwhelm lang daw ng tubig, baha. Alam mo, sabi ng ibang grupo, yung oposisyon, anong sabi? Nagpapapansin lang daw ang Pangulo kasi hindi raw umabot sa kanya. Oo. Ganon? Anong nangyari doon sa mga pinorsyento nyo? Bakit wala man lang nakarating dito? Pambihira. Hindi ako may sabi niyan, yung oposisyon. Nabasa ko yan sa isang komento ng isang oposisyonista. So anyway, at kalayaan nila yun Kalayaan nila yung pananaw na yun. Ay, ang akin lang, yung ginawa nating pagbabanggit dito, paghahalimbawa nito, na dapat yun muna ang ginawa ng Pangulo kasi lumilitaw, self-destruction ang ginagawa ng administrasyon Sinisira mo yung sariling departamento sa ilalim ng iyong ahensya. Na kung titingnan, yung mga proyekto na yan ay ginawa kaninong administrasyon. Nangyari yan kaninong administrasyon. Nangyari ba yan doon sa dating administrasyon o nangyari yan sa kasalukuyang administrasyon? Oo nga. Ang tanong, bakit ang iniimbestigahan mo lang DPWH? Yung contractor, yung congressman. Bakit hindi mo idamay ang DBM? Yun. Hindi may kinalaman din yun At saka anong klaseng audit ang ginawa? Bakit hindi nakita sa audit yan? Bakit hindi lumutang? Parang lumalabas ka, Felix, siya yung ama Siya yung ama ng Pilipinas. Parang sinasabi niya lang na, etong batang to, napaka-bobo, walang alam, napaka-inutin. Sino ba yung ama? Di ba? Kaya nga magsalita ka lang na magsalita, tatawagin ko lang yung ating technician. Di ba, ibig lang sabihin nun, na talagang nagpapahiwatig na siya yung bilang ama ng bansang Pilipinas ay hindi niya itinatama, itinutuwid. At bagkos, ang ginagawa niya ay binibira niya ang timano. Ang nangyayari tuloy nito kasama Jimmy. Nagkasakripisal lang Ang kawawa sa lahat dito, alam mo kung sino? Una, sa bandang huli, saka lang mapag-iisip-isip ng administrasyon to na, teka muna, parang ang sinira ko yung sarili ko. Kaya nga. Pero kita mo yung mga bira ngayon, mga sakripisal lang, alam mo, binibira ng gusto kayo, mga kontraktor. Pilit mong isinisisi sa kontraktor yung kasalanan, samantalang ang mga kontraktor, pag ako tumingin dito kasama Jimmy, sila ay biktima. Biktima sila ng sistema ng korupsyon sa loob ng administrasyon. Pero sa kanila lahat ibinabalandra sisi. Nakakalungkot. At sana maisip din ang administrasyong ito. Tama ho yung ginawa nyo. Silipin nyo yung lahat ng mga nawawala, yung mga maling implementasyon silipin nyo. Pero, tipong yun hong pamamaraan o yung proseso na inyong ginawa ay tila sablay ho. Sinira nyo na muna ang sarili nyo tsaka nyo tatagpi-tagpian. Kung kailan may crack na. Ang hirap hong inuman ng baso kapag ka may bakas o may pingas. Ang ginagawa ng iba niya, dinadala sa basagan. Binabasag na lang. Anong gagawin nun natin? Bibili ng panibagong baso para mayroon kang mainuman na maayos. Binasag mo na Nag-crack na dahil sa ginawa mo So ako personally, tama yung ginawa ng Pangulo pag titignan mo. Pero, kapag ka tiningin nyo sa mas malalim na aspeto at tignan nyo ang pangkalahatang epekto nito, winasak mo yung sarili mo. Hindi mo ginawa yan para linisin ang administrasyon. Kasi ang unang tanong, kaninong administrasyon nangyari ang mga katiwalang nito? Akala nila, Felix, tayo yung ibang mga kababayan natin, mapapaniwalaan niya. Yung iba, pwede niyong mapapaniwala. Pero wag ho yung mga nag-iisip. Wag yung mga nag-iisip ng matuwid. Wag yung mga nag-aaral kung paano maituwid yung mga pagkakamali. Kasi kita mo niyan, ano pang gagawin mo? Sipakin mo lahat ng nasa DPWH. Wag. Ipahiya mo lahat ng congressman, ipahiya mo lahat ng kontraktor. Sa bandang huli, anong problema? Anong lilitaw?
Ang problema ay sa administrasyon. Bakit hindi niya na-monitor sa tagal ng panahon na nangyayari ito? 3 taon ka na nakaupo Mr. President. Pero, sa tagal na panahon na nangyayari yan, bakit nakalusot? May problema. At yun muna dapat ang inalam niya, yung problema niya bago ninyo pinaglantaran yung mga ganito. Na pinagpupuntahan niyo yung mga lugar, ipinahiya niyo muna yung departamento ninyo, binasag niyo muna, sinira mo niyo muna. Oh. Ako, ay humabol lang report. Ay, Melvin, pakihabol mo at may report si kasamang Edwin Moreno. Abay, nagpapaliwanag si General Torre. O kasi parang si General Torre ay medyo, anong tawag dito? Ano pa siya? Floating status Pero hindi raw naman masama ang loob ng mama. Hindi masama ang loob sa pagkakasipak sa kanya. Pero nagpapaliwanag. Teka muna, habang inaantabayan na natin, hindi raw makapasok si paring Rene Tizianco, ay pakilala muna tayo ng ating himpilan Melvin at pagbalik natin, baka makasama na natin si paring Rene Tizianco at pagtatluhan natin yan, yung mga issue na yan. At pakilala muna tayo ng himpilan. Sige, pakilala muna tayo. At sa mga nakikinig sa mga sumusubaybay, huwag ko kayong alis. Kami babalik matapos lamang ang pagpapakilala ng aming himpilan. Stay tuned. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Nagsasalita ako WRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Abay, 1 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Welcome sa tumalo na tayo ng programa. Wala kasi inahanap ko yung stinger nung balitang kongreso. Hindi ko nakita anyway, tumalo na ho tayo ng programa sa balitang kongreso tayo. Inantabayanan po natin si paring Rene Tizianco. At syempre, samahan nyo pa rin ho kami. Ako po si Felix Taboco, kasama pa rin natin. Magandang umaga muli sa ating mga kababayan. Kasamang Jimmy Mausay, mamaya mga kababayan ko, naka-Felix, pagka nandiyan na yung partner mo sa Balitang Kongreso, i-exit naman ako at maghahanap naman ako ng pwede nating maibalita dyan sa ating studio. Pero habang inaantabayan natin si paring Rene, mas maganda nga, sumali ka sa kwentuhan para maganda-ganda kasi pareho kayong Bulakenyo lalo pat inamin ni Secretary Bonoan na may mga proyekto talaga na multo dyan sa lalawigan ng Bulacan. Guni-guni. At saka, di ba, sabi ni Gobernador Daniel Fernando, di ba? Ay, hindi ko alam yan. Pero alam mo ba na humaba ang usapin na yan? Kahapon, anong isang araw, nakita ko kasi yung mga comment ng kapatid natin sa hanap buhay dyan sa House of Representatives. Magandang umaga nga pala dyan sa mga kasama natin sa Congress. Kana Boss Ryan Pakpako, kay Tol Billy Vegas, kay Tol Ed Charto. Abay, sa lahat ng mga kasama natin dyan sa House of Representatives. Abay, magandang umaga sa inyo. Alam mo bang nung isang araw, kinukulit ng mga mamamahayag, itong si Congressman Richard Gomez ng Leyte, Ormoc yata siya, Ormoc. At yung pangungulit sa kanya ay may kaugnayan doon sa naging pahayag
ng isang mayor na ang sinasabi, hindi raw sila kinonsulta ni Mayor Goma, ni Mayor ni Congressman Goma, doon sa nasira na road na flood control project. Alam mo ang nangyayari doon, ang binalikan ni Representative Gomez ay yung mga mamamahayag. Bakit? Na-post niya yung mga pangalan at number ng mga mamamahayag na nagtatanong sa kanya. Na-post niya daw doon sa Facebook page. Kaya nga, nag-react yung ilang mga mamamahayag, ganun din yung National Union of Journalists of the Philippines, at saka yung iba pa, kasi nga doon sa ginawang pag-reveal ng mga pangalan, sipin mo, ilagay mo yung mga pangalan, tapos ano naman ang kinalaman ng mga mamahayag na yun doon sa kanyang hindi pagpapaalam doon sa LGU sa kanyang proyekto? Sige nga. Ano naman kinalaman ng mga mamahayag na yun? Hindi, kasi nga, sinabi, yun daw mga tanong ng mamamahayag, yun daw ay bayad. Bayad daw yun. Parang nasa hanay din ng SOP naka-SOP rin yun daw tanong na yun ay bayad. Yun ang binanggit na. Tapos ang masakit doon, yung pangalan ng mga mamamahayag ay inilagay sa Facebook page at ganun din yung mga numero. Lumilitaw tuloy ngayon na yung mga mamamahayag ay bayad, yung mga nagtatanong. Ganyan ang gusto niyang pantawin. Pero hindi naman hindi naman kaya yan dahil alam mo naman tong may mga lahing artista talaga tong mga to Hindi naman kaya yan tumulad lamang kay Vico Soto ng Pasig City. Diba? Kahit pa sabihin natin na tumulad lang siya, ang problema ay tinanong sa isang press conference nung isang araw si Congressman Ronaldo Puno. Alam mo naman, matandang tinali ito. At Deputy Speaker ng House of Representatives. Tinanong siya ng mga mamamahayag tungkol dito. Kaya nga mismo si Congressman Puno ay kumbinsido na dapat ay paila ng reklamo sa Ethics Committee. Si Goma kasi yung daw nangyari na yon, yung kanyang aktwasyon, dahil dapat nakabarong ka, dapat kagalang-galang ka. Wala sa'yo yung katangian na yon. Ini-edit ko na yun yung report ko na yun. Ang problema, hindi nahabol kasi inaabot tayo ng oras. Hindi maabot. Ayun. Pero ang punto ko lang doon ay siyempre, sampal yun para sa mga mamamahayag. Pero teka muna at pabatiin muna natin si Paring Rene Di Chanco. At nasa linya na natin. Paring Rene, magandang umaga sa iyo at welcome sa Balitang Kongreso. Yes, good morning. Paring Felix, good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin at nakikinig sa ating programang Oras ng Kongreso. Ako, marami tayong dapat pag-usapan na Felix, lalo na doon sa mga latest updates sa Kongreso. Pero kasama natin, batiin mo muna. Nandyan din yung ating kasamang Jimmy Mahusay. Batiin mo muna. Hey, good morning, Jimmy. Good morning, Jimmy. Good morning, Boss Rene De Chanco. Ngayong umaga. Oo. Ayun, at ayun, medyo na okay na. Kanina, Paring Rene, ay bago ka pumasok, tama-tama naman, eksaktong tinanong ng ilang mamamahayag sa Kongreso. Ito nga si Congressman Ronaldo Puno, sabi ko matandang tinali ito. Parang sabi niya yung ginawang aktwasyon ni Goma na ipinost pa niya yung pangalan ng mga reporter na nagtatanong, ipinost niya yung mga number, tapos sinabi niya na yun daw mga tanong ay bayad. Medyo siyempre nag-react si Puno doon. Sabi niya dapat talaga hindi yan ang aktwasyon ng isang congressman. Nakabarong ka pa naman. Okay. Well, anyway, alam mo, Paring Felix, matagal tayong
parehong reporters sa Congress, ano? Oo. Ang ating unang nasa isip, oras na makapag-interview tayo ng mga congressmen, yung mayroong mga issues na involved dito. Hindi pa pwede yung mag-iimbento ko lang. Yun ang una nating ginagawa, kaya tayo nag-interview. Diba? Pangalawa, sila nasa issue. Pangalawa, mayroong mga panukalang batas na gusto nating liwanagin sa kanila kung anong dapat malaman ng taong bayan tungkol sa mga panukalang batas na ito. Di ba? Hindi lang yun, mga resolusyon na inihahain sa Kamara, ibinabalita natin yan kung talagang iyan timely at relevant na dapat na ibalita natin. Yun ang ating concern. At saka ugali natin na tumatawag tayo talaga, lalo na ngayon Ang nangyayari kasi diyan, katulad halimbawa sa kaso ni Goma, hinihingan siya ng reaksyon ng mamamahayag tungkol dun sa naging pahayag ng isang mayor na sakop ng kanyang distrito na sinasabing yung flood control project na nagka-diferensya ay hindi dumaan sa konsultasyon sa mayor. Masama ba yung tinatanong? Ang mayor ang may aligasyon ng ganon. Ngayon, pinalalabas ngayon ni Goma na yun daw, tanong na yun, sa kanya ay bayad. Kasi siyempre ang tanong ng mamahayag Congressman, totoo ba yan na wala akong nangyaring konsultasyon sa project na yan? May sinabi, bayad. So in other words, hindi inaasahan ng mga reporters yung sagot na gano'n o reply, di ba? Pero masakit, ipinost yung mga pangalan ng reporter na nagtanong at ipinost yung number at ang sabi, yun daw tanong sa kanya ay bayad. Indirectamente, sinabi mo na yung mga reporter na tumawag sa ipinost mo ay mga bayaran. Yun ang medyo tingin ko hindi tama at the point of view natin ng mga reporters, ano? Kapag sabi nga sa'yo, magandang natin balita. At yung sinasabi ng environmental yan, malabo yan. Parang gano'n yan, parang gano'n ang gusto niyang palabasin. Pero ikaw kasama, Jimmy, matagal ka na sa pamamahayag rin Anong reaction mo kasama, Jim, pagdating doon sa punto na gano'n? Abay, siyempre kung pangalan ko na nadadawit yan at by phone man lang kami nag-uusap, abay, talagang masakit yan para sa akin. At kumbaga, parang naguhugas kamay ngayon itong si Goma, no? Dahil doon sa mga reaksyon ng alkalde dyan sa LGU na gumawa siya ng proyekto, pinondohan niya at hindi man lang pinabatid. Parang lumalabas na parang ayaw ni Congressman Goma na ayaw niyang ungkatin. Malaman ng mayor na may proyekto dyan at ayaw niya Hindi, alam na nga Kaya nga nagsalita yung mayor At ang sinabi ng mayor hindi sila kinonsulta tungkol dun sa nasira na yun Yun nga sinasabi ko, Felix. Ayaw niyang ipabatid kay mayor. Ngayon, nagkabukingan Ngayon, naguhugas kamay siya. Sinasabi niya, lahat ng mga tanong ng mga reporters ay bayad daw. Abay, napakalupit mo naman na... Bayad daw yung tanong na yun. Pero, paring Rene, sa ganang iyo, paring Rene. Ikaw naman, ang tagal-tagal na natin sa Congress. Alam mo naman ang labanan dyan. Kapag may gustong itanong, tatanungin ka talaga. Lalo na yung mga bata pa na reporter. Mga, ang hilig dyan, puro reaction Sabi niya, Congressman, anong masasabi mo tungkol dito? Yung bang mema lang. May maitanong lang. Pero pangkaraniwan yun Anong reaksyon niyo sa ganito? Parang pinagsasabong lagi yung mga opisyal So ngayon, ang sabi ni Puno, ay pasok yun dun sa pwedeng paila ng reklamo sa Ethics Committee. Si Congressman Goma. Kasi unang unethical yung ganun Yun ang sinasabi. Pero sa karanasan mo ba sa Kongreso sa matagal na panahon mayroon ka bang na-encounter na yung media yung complainant? Parang wala, Wala pa akong na-recall. Oo, maliban kung yung mga pinangalanan ay magrereklamo. Pwede yun. Pwede naman, oo. Kasi isipin mo, lalo na bagong graduate ka, tapos nagtatanong ka, very eager ka pa niyan. Siyempre, init ka pa niyan. Tama yan.
Okay, tapos biglang sasabihin, oops, yung pangalan mo, mababasa mo na lang na nakalagay doon, ito, mga bayad na tanong. Nakakalungkot din, nakakalungkot. Kasi nagpe-perform naman ng kanilang trabaho yung iba. Pagdating ng oras, ganun ang nangyayari. Siyempre, kawawa din naman yung mga reporter na kabago-bago, nasasabak agad sa nasasabak agad sa ganung klase ng anong tawag doon, alingas-ngas. Baka sabihin kung ako lang ay pwede mag-iba ng kurso, mag-iiba ako Well, anyway, alam mo, sa isang banda, hindi mo rin maitatanggi na baka merong karanasan itong congressman sa ilang reporter, pero naiko-consider niya na baka lahat. Pero yun ang medyo hindi tama, di ba? Kasi hindi natin maiukasan na parang Felix, merong umano'y reporter, di ba? Umano'y reporter na nag-i-interview din ng mga political personality. Sa kabilang banda, hindi natin din maitatanggi na iba, ang intensyon lang, alam mo yung kalabit penge. Mapagsalita lang. Tsaka para binubuksan lang. Minsan pakawala yun ng kabila. Meron namang nangyayari talaga yun Pakawala ng kabila yun. Tapos susubukan ng tanong. Ito, itanong nyo to. Siya yan, tama yan. Pero meron din mga fake reporters. Natatandaan mo yung sinasabing 3 itlog sa Congress? Oo. Yung gano'n. Pero hinigpitan ng Kongreso pagpasok ng mga reporters, di ba? Oo. Talagang siguro kung sila talaga mga reporters. Pero minsan, may na-encounter ko pag pasok ko sa entrance ng Kongreso, meron ding grupo na allegedly sila yung mga reporters, May mga ID na media, di ba? Hindi natin mai-discount yung possibility na merong ganon. Hindi nila alam kasi may mga house reporter, may mga in-house. Mabuti pa kung halimbawa, katulad na kung ikaw hindi naman reporter doon, wag ka na lang pumasok na magpakilalang reporter. Pumasok ka na lang doon, magpakilala ka, bisita ng congressman. Iyon. Ang problema, meron ding ilan na parang Felix na mga taga-provincial reporter na kumisan ay pumupunta rin sa kanilang mga congressman. Hindi lang natin alam kung totoong reporter o hindi. Hindi, pwede yun. Wag na sila magpakilala bilang reporter. Magpakilala na lang sila as constituent. Yun na nga, i-double check sila dun sa gate tatawagan, dun sa Congress ang mahigpit Yung mismong mga guardian tumatawag sa office ng congressman at tinatanong kung silang ini-expect na bisita na reporter. Kapag wala, doon na nagkakaroon problema. Sa bagay, ang ikinahigpit naman talaga nasa atin din Pero anyway, at least kung titingnan mo, balikan natin. Paborable ka ba kung sakasakali na mayroong mag-file ng sa ethics committee ng complaint regarding nung ganong aligasyon? Kasi ako, personally, pabor ako sa ganon para malinawan, kasi para maitama yung etiketa ng isang opisyal. Well, may punto ka rin naman sa bagay na yun. Kung sa ethics complaint, alam mo, mabigat din ang sa ethics complaint, pag nag-file ka doon, talagang naipid din ang proseso nila, di ba? Mayroon ka bang natatandaang natuloy na mga reklamo sa ethics complaint? Isa lang yata, teka muna, nung ang isang congressman noon from Zamboanga, kung di ako nagkakamali, sa ethics complaint Hindi, si Tebes, di ba na-filean sa ethics yun? Oo nga. Kaya lang, minsan nananahimik na rin kasi kapwa kongresista. Pero, tingnan natin yan kung may papile, iwanan natin yan. Alam mo, mainit na usapin ngayon din paring rin Tama-tama. Si Kajimi kasi nagpapaalam ito na bibitaw daw muna siya mamaya Pero, pag-usapan natin bago bumitaw kasi isa sa naharap ngayon sa investigasyon, yung questionableng proyekto na inamin ni Congressman Secretary Bonoan na allegedly merong 5 ghost project sa lalawigan ng Bulacan. Pag-usapan natin kasi si kasamang Jimmy, nagbibit din ng Bulacan to best friend dito ni Governor
Oo. Yung isa, best friend ni Governor Fernando, yung isang kausap ko ngayon, best friend naman ng dating governor. Hindi no, para natin kaibigan yan. Ay, parang kaibigan. Ibig sabihin, best friend, best friend. Kaya ko hindi best friend ng dalawa nilang best friend. Pag-usapan natin. Kasi tipong isasalang din sa Congress yung mga anomalya na sa Bulacan. Bulacan na napag-initan kasi nawawala ang mga project eh. Yung tinatawag ang ghost projects, ano? Alam mo, pag tinawag na ghost project, matagal na tayong reporter, Warren Felix. Hindi lang ngayon ito, hindi bago ito. Noong bago ko reporter, naging mainit na reporter tayo, ibig sabihin, kasagsagan ng ating pagiging mamayag, tinig natin ito. Tinatawag na ghost project. Yun nga lang, yung tanong, kung totoo o hindi ba na may ghost project. Yun ang nasa, di ba? Kasi unless otherwise, kung maimbestigan, doon mapatunayan. Ito yung mga projects na sinasabing napontuhan, pero wala naman existing project. Pero matindi ito ha. Yung kung sinasabi ni Congressman Buno na wala talaga ano nangyari? Talagang ito totally wala eh. Tanong natin kasama Jimmy kasi kaibigan ito yung DPWH doon dati. Wala na yata doon. Natanggal na ba yung kaibigan mo ron ka, Jimmy? Wala na. Kaibigan din ni Karen yon. Si Nakita rin. Yung pareho magkaibigan niya. Nakita mo. Wala na rin doon. Ngayon, ang nakapagtataka lang ka, FedEx at kasamang Rene, no? Itong pahayag ngayon ni Bunuan, ni Secretary Bunuan, na ghost project, bakit hindi niya ito ipinahayag bago pa natuklasan ng ating Pangulo? Di ba? Kaya tuloy yung pahayag ngayon ng gobernador ng Bulacan, si Gobernador Fernando, yung sinasabi niyang, ay wala akong alam dyan. Ay di ba parang nagpapahiwatig na talagang kung mayroon silang pagkakaisa ng mga kinatawan dyan sa ilang distrito ba yung 5 distrito sa Bulacan, ay di ba ito'y umpisa ng pagkakabitak-bitak nila kasi biro mo. Mga congressman pala dyan na kung kaalyado man niya, ay mayroon palang ibinabang mga proyekto dyan na kaugnay sa flood control. Ayan naman talaga kasi ang problema dyan sa Bulacan, baha eh. Yung pala hindi pinaalam sa kanya. Diba? May nag-text sa akin, basahin ko muna, indulgence sa inyong dalawa. Basahin ko lang itong message sa akin. Ay, doon ho kayo mag-message doon ho kayo mag-comment sa Facebook mas maganda para mababasa ho ng ibang nakikinig. Ito, si kasamang Danon, sabi niya, kung merong mema, may mena. Anong mena? Ang mena, kaya raw hindi umimik si Secretary Bunuan mena. May nakarating. May nakarating. May ma'am. May na naman yan. Tinamaan magaling sari-sari ang alam ng ating mga Kaya nga ang bihira. Paring Rene, nangyayari pala yun? Isipin mo, paano mo ililiquidate yun? Ikaw dati, kontrata sa tatay mo paring Rene, kontrata sa tatay mo. Pero, paano mo ipaliwanag yung, pwede ba talagang maningil nang wala talagang kahit ano? Ang tawag dyan sa buhatan na yun Hindi kasi dating tigasingil ng tatay niya yan Ang dala-dala niya, pag naningil yan sa kontrata ng tatay niya, may dala niya mga picture, accomplishment. Kasi yun ang proseso ng paniningil, percentage Pag 30% pwede ka na maningil di ba ganun? Pero ang normal ng araw, narinig ko lang 10% hanggang 20%. So ibig sabihin 10 to 20% nung ikaw pa kumukolekta. Pero ngayon, 65 na ngayon Hindi, tama ka. Hindi ko sinasabing ako nangungulekta. Yun ang narinig ko. Kasi mas ngayon, nung later on, sabi nga sa'yo, ang laki na. Kung items yan, kasi hindi lang naman yung construction ng mga projects. Meron din dyan tinatawag mga items na pinupondohan. Hindi lang yung mga construction ng mga dam o kaya ng anumang kalsada. Meron din mga items. Yun ang gustong-gusto ng ilang mga solons nung araw. Yung kasi flood control. Hindi, meron. Dredging yata. Yun ang paborito nung araw.
Hindi, meron mga items, halimbawa, sa kanilang lugar, kailangan ng patuta. Oo. Kailangan sa mga barangay, justification sa barangay, halimbawa, di ba? Oo. At iba pang items, kailangan ng mga bags para sa barangay. Mga yan, ganyan. So, yun ang araw, meron ang tawag doon soft projects, pero yata ngayon hindi pinayagan yan. Dati kasi, doon sa sinasabi noon na merong pork barrel, ang term na ginagamit noon, hard and soft project. Hard project, soft project. Ang hard project, construction. Ang soft project, services. Services. Hospitalization, kasama sa soft project yun. O kaya mga items na kailangan sa barangay. Oo. Ganun kaya sa congressional district, kailangan nila. Yun, pero tinanggal na yun. Ang alam ko, tinanggal na yun. Tinanggal na. Ngayon sa cash base, ang nangyari ngayon, ang ibinibigay na lang ng mga congressman sa DPWH ay yung listahan ng project na subject o aprobado na yun. Pupunduhan na lang ng DBM. Tama yun. Ganun ang proseso ngayon. Pero nakakagulat na paano nangyari na wala ng porsyentong natira. Lahat wala na. At wala yata kahit isang poste. Pero teka muna, habang pinag-iisipan natin yan, kasama Jimmy, paring Rene, papasukin muna natin, nagdudumalin report, tangin na pa ito Dating PNP Chief General Torre, walang sawa. Wala raw sama ng loob. Kahit PBBM, sa pagkakasibak siguro. Ang detalye ng report na yan, mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin, magandang umaga. Muling iginit ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya ba nung naunawaan ang Pangulo at bahagi lamang kanya ito ng mabibigat na desisyon habang pinasalamatan ng dating PB Chief ang lahat ng kanyang taga-suporta matapos sa biglang pagkakalis nito sa pwesto. Sa video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi ni Torre na ang mga salita at panalangin ng publiko ang nagsilbing lakas sa inspirasyon niya sa gitna ng pinagdaraanan. Kayunman, hiniling niya sa mga taga-suporta na huwag siyang kawan at sa halip ito ng malasakit sa mga kababayang paulit-ulit na nagiging biktima ng pagbaha. Anya sila ang tunay nangangailangan ng tulong at kalinga. Dagdag pa ng dating PB Chief, mananatili siyang tapat sa tungkulin at magpapatuloy sa paglilingkod sa bansa bilang pulis. Alinsunodan niya sa kagustuhan ng Pangulo at ng sambayanang Pilipino. Matatandang sinibak sa pwesto ng Pangulo si Torre bilang PNP Chief at pinalitan ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nitong nakalipas na Martes. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ako si Edwin Moreno para sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun, maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Nagatid sa atin ang oras na 29 na minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Balikan natin. Paring Rene, paring kasamang Edwin. Abe. Ay, ikaw mo na.
bago ka magpakilala ng himpilan, ako'y i-exit muna at para maging magandang ang talamitam ninyong dalawa ni kasamang Rene Tiangco. Mga kababayan, doon daw sa patuloy na sumusubaybay sa The Observer News dito lamang sa DWRP 103.9 At samantala po ako ay i-exit muna at mabibigyan ng itong dalawang matitikas na reporter diyan sa Kongreso. Kasamang Jimmy na nagsasabi sa inyo na tayo po'y gumawa ng bubuti sa ating kapwa nang tayo po'y pagpalain ng pong may kapal. Maraming salamat. Bye-bye! Huwag ka muna mag-off kasi may tatanggalin ko muna yung screen mo. Ikaw naman Jimmy, gahol na gahol paring rin eh. Pero anong tingin mo paring rin sa sitwasyon? Kasi may plano yata ang buhayin ng Quadcom eh. May plano yata ang buhayin ng Quadcom doon sa investigasyon ngayon, doon sa mga nangyayaring mga nasirang dike. Well, anyway, nasa liderato ng Kongreso yan kung bubuhayin o hindi. At pangalawa, sa tingin ko, ano mga advantages nito, di ba? Alam nila kung hindi naman ito nagagamit para sabi nga sirain ang reputasyon ng mga personalidad na masasalang dito. Pangapat, siguro nila na talagang objective ang layan nito. Pero noon nakalaang mga karanasan natin sa Quadcom, nakita natin na very fair naman sila. Lalo na ito yung kaibigan natin. Si Barbers. Ito talagang kilala po namin to. Naging kaibigan namin to dahil sa pagiging diretso nito. Sa pagtingin sa mga issue at usapin na nasa sangkot ang kamera. Sa ngayon, nakaupo yata yung misis niya, no? Parang gano'n yata. Parang misis ni Congressman Barbers ang nakaupo ngayon eh. Pero alam mo, sa Quadcom, kasi parang narinig ko rin kay Congressman Abante, na doon sa House Committee on Human Rights, parang gusto niyang isa lang din sa Quadcom yung usapin ng nawawalang sabongero. Kasi parang nabubura eh. Medyo nire-recall naman ni Abante ito. Parang isasalang yata sa Quad Committee rin yun eh. Nakapabalita na yan. Well, alam mo, si Congressman Benny Abante, medyo kababayan ko yan sa Maynila. From the District of Manila, no? At nakita naman natin yung kanyang fairness sa lahat ng mga usapin. Dahil at kung di alam mo iba, ito'y pastor ito eh. Kristiyano. Pero niya lang, pastor, di ba? Niya lang, komisan, di natin maiiwasan, meron ibang mga negatibong puna. Normal lang yun eh. Kung may positive, may negative, di ba? Sa pananaw naman ng ating mga kababayan na nakakabasa o nakakapagto, nasa inyo na ang final decision. Paano nyo titimbangin yung magkaparehong panig, di ba? Pero siguro kailangan ding palalimin talaga ng Quadcom ang investigasyon tungkol dyan. Kasi yung issue ng nawawalang sabongero, pilit na ikinokonekta ito doon sa sinasabing drug war nung nakarang administrasyon. Pilit na kinakabit eh. Mas maganda nga magkaroon ng investigasyon ng Quadcom nito para magkaroon ng kalinawan. Tama ka dyan. Kasi yun yung gray area sa mga usaping ito. Teka, bakit na pala tinawag na gray area yun? Malabo eh. Hindi malinaw. Ang design o dating sa ating mga kabayan, ang nangyayari, spekulasyon na lang tayo. Tama ba yun o hindi? Di ba? At para maputol ang spekulasyon, magsagawa ng investigasyon, mapalitaw anong katotohanan. Kasi ang mga usaping ito ay naging isyong pambansa eh. Hindi lang lokal eh. At ginagamit ng ilang politiko. Di ba? Oo. Alam mo, mayroong ilang talagang sumasakay. Well, meron mga ibang objective naman para makita yung kanilang katwiran na nababatay sa mga umiiral na batas, nababatay sa mga pambansang patakaran ng ating gobyerno. Pero minsan, meron sa salita na walang pinagbabatayan, kundi personal opinion, makapagsalta lamang. Hindi naman natin nila lahat, pero marami dyan talagang magagaling na magbigay na opinion na ibinabatay sa batas
at umiiral na pambansang patakaran. Yun ang medyo madaling maintindihan ng ating mga kabayan, di ba? Oo. Mabuti kung ang mga naalala ko tuloy yung kaibigan nating isa pa si Congressman Pijong Barsaga, PD. Kita mo naman yun. Pag nagtanong yun, detalyado yun, tapos wala kang lulusutan doon kasi nakahanda yung kanyang mga supporting argument. Kasi isang magaling na abogado yun. Pagka yun ay nakasalang, talagang nakaready siya. Meron siyang papel sa dokumento na pagbabatayan kapag nagsasalita siya sa isyong pambansa at napapanahon dapat pag-usapan. Ang pareho niyan na sa ngayon, si Marcoleta kasi pag yan naglatag din, detalyado rin Kaya lang minsan, ang hindi mo lang maalis dito sa bagong senador natin yung pagiging niya yung pagiging agresibo niya, nagiging minsan tumatalon natatalo ng emosyon. Isa pang magaling na abogado at naging congressman from Zamboanga, si Wilfredo Cainglit. Hindi ko ganun napag-i-interview yun dati alam mo yan, pagka mayroong legal na usapin na pinag-uusapan sa kalamaran noon at hindi magkaroon ng tamang direksyon, tatayo yan. Ipapaliwanag din yung batas at sumasaklaw sa naturang usapin. Yun, naalala ko yan. Edsel Lagman pala ang dating yan, parang Edsel Lagman. Tama. Sila ni Congressman Edsel Lagman. Sila. Tama, naalala ko na tuloy. Kasi minsan ang focus natin hindi doon kasi pagka hindi mo masyadong ako kasi pag Lagman, feel na feel ko yun kaya tutok ako ron. Meron pa palang isa, si Congressman Pariñas. Magaling rin. Si Majority Leader kasi, kaya Alam mo, sa tingin ko nung panong nakatutok tayo sa Kongreso, napakalaga ng mga legal minds na gano'n Ng congressman, sila hindi na kailangan magtanong sa may mga abogado yan mga congressman, mga kaibigan. Pero sila hindi na kailangan magtanong sa mga abogado nila. Kasi sila abogado mismo. Pagka nagkaroon ng isyong legal sa mga usapin sa Kongreso, ipinapaliwanag nila. Si Congressman Edsel Lagman, yan. Si inaasahan ng mga kasama niyang congressman doon sa Kongreso, si Congressman Wilfredo Cainglit. Mga inaasahan yan. Kung tawagin yata nila yan, mga fiscalizer. Mga fiscalizer ng Kongreso. Sa tingin ko anong mga pala na yun, pati kasama ng congressman na i-educate. Sa totoo lang, alam mo, dapat doon sa mga ganong kalidad ng congressman, dapat nasa Senado yun Kasi pag nasanay ka sa hearing ng Kongreso, lalo na yung, kahit wala pa yung Quadcom, pag nakinig ka doon sa hearing ng Kongreso, ang layo ng hearing ng Senado, Parang may pagka-personal lang dating ng mga senador pero ito sa Congress, iba. Pag naglatag ang isang congressman dyan, kahiyaan yan pag hindi mo kayang i-depensa yung posisyon mo. Sa Senado naman, meron mga legal minds din na magagaling. Di ba? Yung isang Senator abogado ba ito? Alam ko, abogado si Senator Pimentel. Pimentel, wala na. Hindi na, natalo siyang congressman ng Marikina. Meron pang ilang mga... Ngayon, ang mga natitira, sina Ping Lacson. Ping Lacson. Sino pa bang abogado na matindi-tindir yan? Yung Marcoleta, sabi ko, magaling si Congressman Marcoleta. Minsan, nadadala lang din ang kanyang emosyon. Pero kung may control na konti, ayos na ayos na. At alam mo, si Senator Marcoleta, naalala ko yan, na-interview ko yan Pagka nag-usap ka ng issue sa kanya, hindi siya magsasalta agad, pinag-aaralan niyo mabuti. Yun ang pag-alala ko kay Senator Marcoleta. Hindi, gano'n naman talaga. Kahit during the Congress time, talagang makita mo, pag nagdetalye yun, pati yung mga iskra, ilalatag niya lahat yun. Kaya lang ngayon, minsan nadadala ng emosyon. Pagka pinatulan na yung kanyang sinabi, kinontra mo ng konti, nako, yari ka. Naalala ko yun, na-interview ko yan sa isang lugar sa North Luzon Expressway. Sa isang gas station, sa isang restaurant. Na-interview ko ng ang dami kong naitanong dyan.
na ilabas naman natin sa ating sa radyo. Dati rin kasing kolumnista yan. Ay tapos, meron siyang bad experience sa media, kaya ganun eh. Pagdating sa media, may bad experience. Kasi di Antipolo yan, nagkataon na yung kanyang mga campaign manager dito sa lugar namin, yung kanyang mga kaalyado rito, mga kaibigan ko rin. Oo. Dito yung mga school na matagal ng naging beneficiaryo ng programa ng kanyang Sagip Party List. Oo, yan. Kasi siyempre, tinutulungan niya mga kababayan, kalalawigan. Tiga Rizal kasi ang tiga Antipolo. Kaya, pero pag naglatag yan, talagang detalyado. Ewan ko lang yung anak niya, yung pumalit. Kasi minsan yata, nag-privilege speed, may semplang eh. Anyway, depende na lang sa perception. Nakikinig ka. Hindi, kasi depende sa galing ng ibig sabihin, pag tumayo ka sa rostrum, dapat alam mo lahat ng pasikot-sikot. Kasi, sesemplang ka talaga pag hindi mo kayang i-depensa o hindi mo kayang i-supplement yung iyong argumento. Para ma-educate natin ang ating mga kabayan, sa Kongreso po, pagka ang isang congressman ay nagsalita para itaguyod yung kanyang panukalang batas, maraming pong tanong yan. Siniliwanagin ng makasama niyang congressman. Noong araw, meron namang tatawag na yung congressman na author ng isang panukalang batas, may kinakausap na magtatanong sa kanya. Sa karanasan ko, hindi ko alam kung inabutan mo yun, meron ng prepared questions. Kaya pag nandun, nagkakaunawaan na sila. Pero, hindi ko nyo, nakalista na yun. Yan yung interpolator na talaga nakaline up na. Kaya prepared din yung tanong, alam niya yung sagot. Tama yun. Tapos po, may principal author, may mga co-authors, sumasagot po yun. Nagpapalitan sila. Pero yung mga interpretators, tama sa paring Felix, meron yun. Pero, definitely, kasama din dyan sa pagkatana yung opposition. Di ba? Nung araw kasi, mayroong opposition, meron pa ibang sektor na nagsisilbing opposition. Minority, tsaka independent minority nun eh. Yun na. Yung Makabayan Black, nakahiwalay. Nakasama yun sa minority. At saka automatiko nagpaparegister yan para mag-interpolate. Kasi magtanong po yun. Pag ini-interpolate, para bususin yung panukalang batas. O kaya kung mga issue na inilahat sa Kongreso, yan. Medyo malusog ang debatihan dyan. at saka may estilo pa dyan. Halimbawa, mag-i-sponsor ka ng isang panukalang batas. Kausap na niya yung kanyang co-author. O kaya, may kausap na siyang iba, pare, pag nilatag ko to, tanungin mo itong provision na to. May ikaw na yan, parang, hindi naman natin pwedeng tawagin na scripted. Siyempre, parang banda yan eh. Kailangan tono yung tugtog mo. Hindi. Ang unang layunin yan, para maipaliwanag kung yung panukalang batas niyang sinusulong para maging batas. Para makalkal yung pinakamahalagang probisyon. Tama yun. Tama yun. Kasi hindi naman nawawala. Ibang congressman nag-isip na baka may negatibong epekto yan. Ano sa batas? Hindi naman, diba? Kung baka magkaroon discrimination. Yung batas na yan, paano ka lang batas? Kasi naging batas yan. Saka karamihan, maliban sa privilege speech, doon sa mga proposed bill o kaya resolution, karaniwan lumusot na sa second reading yun eh. Lumusot na sa committee hearing pala, sa committee hearing. Pero pagdating sa second reading, talagang dyan ang balitaktakan dyan. Dito medyo malaliman. Pero ang kagandahan doon, kung nasubaybayan ng isang kongresista yung tinakbo ng pagdinig ng komite, madali na niyang tanungin, madali na rin niyang sagutin. Tama yun. Ngayon, pagkatapos sa second reading, mga kaibigan, tapos sa third reading yan. Third reading, yun minor amendments na yan. Wala na halos amendment. Pag third reading, wala na halos amendment. Basta ang amendment, second reading Tama yun, pero meron din mga minor amendments, sabi ko, di ba? Sa authorship, siguro. Sabihin natin. I move that Congressman Rene Tizianco will be, belong to the list of the co-author. Ganun na lang.
Yung di, maraming congressman. Provision pa rin ba? Kasi alam ko, third reading, wala nang provision eh. Naging kalakaran na nila yun eh. Di, minor na lang, minor ba? Baguhin natin itong word na to. Mga ganun lang, minor wordings lang, wordings. Pero good as approve na yan pagdating sa third reading. Kasi third reading wala na eh. Pero ang pinakamahalaga dyan sa mga congressman, gusto nila maging co-author dahil kasama yun sa kanilang accomplishment pag nag-report sila sa kanilang constituents, di ba? Oo. Pinasama na sa ano yan eh. Lalo kung malaki panukalang batas, halos lahat gusto maging co-author nung panukalang batas. At saka pag pumasok yan kahit doon sa enrolled bill, andun na yung pangalan mo, nakatatak na yon, nasa library na yon. Paano kung hindi man lang ikaw nag-co-author, sabihin, nagbutas ka lang ng bangko? Hindi. Buti nabanggit mo yan. Meron ganun. Meron akong mga kilalang ganun na nagbutas ng bangko. Hindi, allegation lang yan. Ibig sabihin na nagbutas ng bangko, pagpapasok, hindi, maliban ko sila co-author o principal author sa mga panukalang batas, sumatayo naman sila. Pero meron akong naalalang isang congressman from Mindanao, hindi ko na lang papangalanan. Nangyari ito during 17th Congress. Nagkataon ng kanyang chief of staff, kaibigan ko. At kapag tinanong mo yon, sabi, pwede ba nating matanong yung congressman mo kung anong kanyang proposed bill? Sabi, nako, wag ka na magtanong at wala yung na-file kahit isa. Ang babantayan lang niyan sweldo. Chief of staff niya yun. Ayaw yung pangalanan, hindi na congressman hindi talaga mananalo, wala namang ginawa Para malaman din natin mga kabayan, yung total na chief of staff ng mga congressman, karaniwan, hindi nga sabihin lahat abogado. Karaniwan abogado. Yung talaga medyo umaalalay sa kanila. At isa pang, kung meron silang empleyado, isa pang abogado, umaalalay din yan. Yun ang utak, oo. Alam mo ba itong si Congressman Sandro Marcos, si Majority Leader? Bago ho yan naging congressman, mga kababayan ko, ang tagal ho niya na chief of staff ni Congressman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So, sabihin, may karanasan na. Oo, talagang, ibig sabihin, yung paggawa ng mga proposed bill, sila yung sumasala. O kaya pag-upo niya, hindi siya tinuring na ni-upite congressman O, di yung unang term niya, hindi siya sinabing ni-upite. Sinabi, veterano, bakit? Kasi sila na yung nagdadrop ng panukalang batas ng panahon na yon. Nung siya ay sa opisina ni Speaker Romualdez. Hindi pa Speaker si Romualdez noon. Merong panahon, paring Felix, nung araw, ang impresyon ng ating mga kabayan, kung tatakbo kang congressman, kailangan abogado ka. Kailangan abogado ka, di ba? Pero, hindi naman sa paningin ko, dahil may call mo ko na isang araw sa payagan, sabi ko, hindi naman kailangan lahat ang tatakbong congressman ni abogado. Kasi ang impresyon ng araw, dahil gagawa ng batas, di ba? Pero paliwanag ko sa mga may kolong tayo nung araw sa mga payagang popular, Ang paliwanag ko nung araw dyan, hindi naman kailangan mag-iabogado ka. Halimbawa, sa Kongreso, hindi naman kailangan abogado. Halimbawa, merong isang pinag-uusapan merong panukalang batas dyan na hindi naman kailangan din ng sobrang tutok sa larangan ng legal. Diba? Ibang sektor naman ang dapat to na kinakatawan ng ilang congressman. At saka diba? May mga abogado naman sila. Unang-una, tama yun. Pag umupo yan, may kanyang sariling tao na dala-dala yung congressman. Pero, meron hong mga in-house employee ng Congress, empleyado ng Kongreso na inia-assign sa bawat congressman. Ito yung mga may kasanayan dun sa legislative procedure. Meron ding akong bubunyag na nagaganap din noon. Hindi ko lang alam hanggang ngayon. Yung kinatawag po sa Kongreso, merong talagang regular staff yan. Maraming maraming tauhan abogado at iba-iba pa, no? Iba-ibang congressman. Hindi na kumukuha ng tauhan, naglalagay na lang ng pangalan. Pangalan na lang. Oo, gano'n. Pero ang isang congressman, naalala ko na talagang isang tauhan lang yata. Pero
parang hindi kumukuha ng PDAP ito. Parang Felix, kung naaalala mo si yung nagbabike? Yung nagbibisikleta, yun ba yun? Si Joker Arroyo, iba yun. Iba naman yun. Hindi ba kumukuha ng PDAP si Joker? Joker Arroyo. Hindi pala kumukuha ng pork barrel pa nung panahon niya, nung kay Joker. Alam mo, lagi ko na-interview to eh. Ibang ang tingin sa kanya sa Congress eh. Pero matalino yan, naging executive secretary ni sino ba yan? Tama ba ako si Joker Arroyo? Hindi, iba pala. Sorry. Hindi si Joker. Hindi. Sino? Kasi kala ko si Joker nga eh. Hindi. Hindi tumatanggap ng PDAP. Alam ko, party list. Merong party list na hindi tumatanggap. Sorry uli kay Joker Arroyo, sorry uli. Pero kung district, medyo kapag ang isang district na representative ay hindi tumanggap, anong gagawin mo sa constituent mo? Wala kang pwedeng ikwento. Pwede party list, baka sakali. Tama ko lang yung aking sinabi. Sino nga ba yung executive secretary ni dating Pangulong Cory Aquino? Executive secretary? Hindi ko na matandaan eh. Yun yung sinasabi ko. Na hindi tumatanggap. Naalala ko. Ay, pero ang problema doon, dapat marami kang pang-abono sa constituent mo kasi pag nangingi ng mga project may sport lang, hihingi sa'yo ng bola yan, di abonohan mo yun. Kasi kasama yun sabihin natin kasama sa pagiging legislator, pero ang realidad, hihingan at hihingan ka kaya nga nag-allocate ng pondo para sa congressman. Ngayon, kung ikaw hindi masipag mag-research, hindi ka masipag magtanong, hindi magre-request sa'yo yung mga kababayan mo kasi hindi ka namamasyal. Walang hihingi sa'yo. Kakatulad ng ibang mga congressman na napakasipag sa pasyal. Lahat ng birthdayhan at saka kasalan ay napupuntahan. Di kabi-kabila rin ng project doon. At saka yung ganamang congressman talagang mabuti nga yun, umiikot siya. Pero meron hindi naman. Diba? Merong congressman na hindi umiikot. Nakikita mo lang pag-eleksyon na uli. Iyon, tama ka ron. Hindi natin alam kung anong dahilan nila. Pwede rin yun. Wag kang hindi manghihingi yun. Pero ang tanong doon mananalo pa kaya sa ulit yun? Yun nga. Hindi. Ang alam mong ginagawa niya, pag tayo malapit na eleksyon, tsaka kumikilos. Pagka malapit na ang campaign period, ibig sabihin, 2 taong pahinga, 1 taong gagalaw para sa eleksyon. Tama yun, umiikot na yun. Kasi, pag umiikot sila, masyadong magastos May karanasan ako dyan sa Maynila Magastos talaga, magastos. Kasi isip-isipin mo na lang. Lahat ng dadaanan mo, halangan naman wala makakantsaw kahit isa yan. Pero, ang isang congressman sa Maynila talagang ikot ng ikot, maski nag-iisa siya. Nung araw, ako kasama niya lagi, kaming dalawa lang. Pero pati wala ako, umiikot siya, si Congressman Jimmy Lopez. Yung tatay ng kumandidatong mayor. Tama ba yun? Yung kumandidatong mayor ng Karen Lopez ba yun? Hindi. Ano yata yun, pamangkin lang yun. Pamangkin. Hindi. Yung Jimmy Lopez yun, talagang ikot ng ikot yan. Bili mo na ako dyan. Talagang... Hindi pa na yung malunod yan. Alam mo, kaibigan natin to, sinasabihan ko, maghanda ka na ng sobre. Give na yun. Kasi, pagka naghanda ka ng sobre, pantay-pantay yun kung may manghihingi. Maliban kung mayroong birthday, yun, pupunta siya. Kasi dun, karaniwan dun, na talagang pinagagasto yung congressman. Kinakatsawan naman konstitusyon. Doon, sabi ko nga kanina sa iyo, yung kantsaw ang mabigat Pag dumating ka, kakantsawan ka. Lalo pa pag may nagiinuman, iba ang kantsaw nun. Oo. Medyo sumisigaw pa yun. Nakainom na Kaya alam, kung hindi tatanggap ang isang kongresista, medyo mahirap. Sa party list nga minsan mayroong party list na hindi tumatanggap o hindi nag-implement. Ang tanong nga lang ngayon
kahit pa paano yung mga constituent mo, umaasa sa'yo na may mapapagawa ka kahit ano. Pero, kasi hindi naman lahat nakakaunawa na pag legislation lang eh. Hihingi at hihingi. Lalo na yung mga barangay na wala talaga mga pondo, manghihingi sa congressman yan. Alam ko yung PIDAP existing pa rin ngayon, di ba? Pero binago lang ang pangalan. Binago lang ang pangalan. Allocation ang ginagawa nila sa cash-based kasi, cash-based budgeting. Allocation na, halimbawa, yung mga humihingi ng pambiling gamot dati. Ang gagawin ngayon, ang pondo ng congressman, halimbawa, ilalagay sa Heart Center, Philippine General Hospital, yung hospital sa kanila na national, doon nila i-allocate yung pondo nila. Tapos kung may pupunta sa congressman, bibigyan ng referral letter. Tama yun, no? Ibigyan ng sulat to, ibigyan ito doon sa hospital. May limit. O, hanggang 10,000. So, gano'n ang datingan. Pagdating naman sa project, ang ginagawa ngayon, nakalista na lahat. Meron tinatawag kasing shortlist eh. Sa shortlist na yun, it's-submit yun during the budget delivery before pa lang yung approval ng budget, may mga nakalatag na yan. Meron na nga yung kung saan ba pwedeng gamitin yung budget. Ba? Nakalista na. Katulad halimbawa, isang barangay humingi, Congressman, baka pwede kami ng isang health center. So, ang gagawin ni Congressman, o sige, tingnan natin, may long list muna yun, long list. Check naman yun ng mga staff niya, alin dito yung priority, second priority, third priority. Tama yun. Ngayon, lahat ng papasok sa project na first priority, halimbawa sumobra, yung second priority, papasok din yun. So, shortlist yun kung tawagin. Yun na yun, yung subject for approval. Mas na-approval yun at project ng isang congressman, yun na yung pupundahan ni DBM. Yun ang i-implement ni DPWH. Hindi ang congressman ang umahawak mga kababayan ng project. Sila lang yung nag-i-endorse ng project. Pero binibigyan ng prioridad ng DBM yung mga proposal ng congressman. Kasi nakalatag na yun eh. Nakalista na yun. Like for example, itong flood control programs. Yun. Kaya lang nakakataka ron eh. Congressman magsusulong ng billion project. Tingin ko, hindi isang kongresista lang yun eh. Kasi wala namang congressman na binibigyan ng billion eh. Hanggang 700 billion lang sila eh. 700. Pero hindi. Yung isang kongresista sa Quezon City, ang balita ko, nagyabang nung nakaraang eleksyon na ang nahingi niya ang nahingi niya nasa 9 billion yata. Ganon? Oo. But anyway, alas 7 na pala paring na, mag-8 na, ay bago tayo tuloy ang magpaalam maya-maya, pakilala muna tayo ng ating impilan at kung ano yung programa na kanilang pinakikinggan. Okay. Para hindi naman naliligaw yung ilan nating mga kababayan. Sa mga kababayan po natin, huwag ko kayong maalis at kami magbabalik matapos lamang ang pagpapakilala ng aming impilan at yung ano ang programa na inyong pinapakinggan. Stay tuned. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama sina Reneti Chanco at Felix Tambongco tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Balitang Kongreso kasama. Ayun, paring Rene, at medyo baka kasi maligaw yung mga kababayan natin. Anyway, at siguro mag-wrap up tayo dun sa ating mga pinag-uusapan ngayon. Ano pa ba yung mga pangunahing issue na tinatalakay ngayon sa Kongreso? Appropriation, budget? Kasi nakasana yung Committee on Appropriations eh. Ito po mga kaibigan yung tinatawag na magiging budget ng ating pamahalaan. Yun ang first priority dyan, di ba? By next year. Yan ang priority bill. Priority bill ng 28th Congress. Kasi wala kang aprobadong budget, walang i-implement ang national government.
Minsan kasi nalilito rin yung iba eh. Yun daw, meron kasi isang, actually, sanay na ito, sanay na magpresenta. Pero minsan, napansin ko na mali yung kanyang binabanggit na, kasi raw yung ini-implement ngayon na program ay bahagi ng National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program, mga kababayan ko, yun o yung budget na isinumite ng presidente sa Kongreso. Ang tawag doon, National Expenditure Program. Pero, once na yun ay hinawakan na ni Kongreso, ang tawag na ho doon ay General Appropriations Bill. O, panukalang batas na yon. O, hindi na siya expenditure program lang. Panukalang batas na. General, kaya GAB ang tawag. Pag na-aprobahan ha, bilang isang batas, GAA na. Yan. Minsan, nalilito pa yung iba eh. So, ang implementation na, NEP pa rin ang tawag. O, hindi mo na pwedeng tawagin na NEP yun. O, GAA na yon. Hindi na rin yun GAB. General Appropriations. Malilinaw lang natin kasi minsan may naliligaw horon. Sasabihin niya, saan na napunta yung NEP? Sana, bakit? Ano na yung nangyari sa GAB? Kaya lang natin binabanggit para kahit pa paano yung meron namang may iwang konting natatandaan yung ating mga kababayan. May natutunan sa ating kwentuhan. Sabi nga yung tiyatawag na operational budget for the year. O next year yun, di ba? Ngayon, siyempre, kapag hindi na-aprobahan, ang mangyayari, re-enacted yung budget. Pero, sa kasaysayan natin, kailan pa lang nag-re-enact? Nung nakaraan, re-enacted yun, isang buwan. Oo, kasi nga, hindi natapos yung talakayan sa budget. Mag-e-end yung Congress, hindi natatapos. Meron naman extended before, ha? Patatandaan ko, De Benicia time yata yan, dating Speaker De Benicia. Meron bang ganun, pero re-enacted na yun. Pag in-extend, re-enacted yun. De Benicia. Tama. Automatic re-enacted yun eh. Kasi meron silang budget yun. Basta walang na-aproba na bagong budget, nag-i-implement ng tuloy-tuloy, re-enacted. Ang kaibahan lang nun, siyempre, kung magkano lang yung pondo mo nung nakaraan, yun lang din ang pagtitiisan mo ngayong taon. Tama, pero taon-taon kasi nagtataas yan eh. Yung mga natatagdagan expenditure, di ba? Tumataas taon-taon. Kaya nga, nadagdagan ng gastusin mo, magtitiis ka pagkasahin yung dating budget. Ngayon, ang isang bagay pa, at siguro dapat na tingnan din ng ating mga kababayan, na pagdating sa pagpupondo, ang prinsipyo kasi ng funding lahat ng gagastusan ng gobyerno ay kinakailangang latagan mo ng kaukulang pondo. Kapag ang isang pondo hindi ginamit ng isang ahensya ng gobyerno at pagmamalaki na yun ay savings, tandaan nyo ang ibig sabihin hindi niya natupad yung kanyang mga programa na nakalatag. Underspending yun. Violation din yun. Underspending yun. Hindi yung savings yun. Underspending. Merong ganun Merong ganun. Marami. Kadalasan niya may mga ahensya na nanghihingi. Sasabihin ni budget department o kaya sasabihin ng appropriation, humihingi ka ng 10 milyon 10 milyon hiningi mo ng nakaraan hindi mo nga naubos. Ang daming porsyento hindi mo nagalaw. So, kailangan din pinapaliwanag ng mga head of office yun. Pag hindi nila napaliwanag yun, hindi ka bibigyan ng budget. Tama yan. Pero alam mo, sa ngayon, sa nakikita ko, ang isang pinakamagsasaper na departamento pagdating sa budget ay ang DPWH. Palagay ko, matatapyasan ito ng malalaki. Kaya lang, ang problema nito, ang masasakripisyo naman nito ay yung mga continuing projects. Tama. May mga project na pinupundohan taon-taon. Kung ika-cut off ang budget, ang kadalasan, konti na lang ang matitira. Kasi 50% manpower Tama ba yun? Depende na rin sa implementation. Depende. Pero ang punto ko rito ngayon, sigurado sa nangyayari ngayon na mga investigasyon, pagkakalantad ng mga anomalya, ng mga ghost project,
mga nasisirang flood control project, malamang sa hindi. Sasabihin ng ibang congressman at hindi mawawala ito. Bibigyan niya ng piso na budget sa isang taon. Nangyayari yun eh. Meron kayo. Piso ka na lang. Oo. Paring ka na Abay, tayo napasarap. Alas 8:05 na pala. Paalam ka na. Tayo, siguro, anytime kung mayroong mga mahalagang development at mga panayam, wag na lang tayo Sabado mag-program. Gawin natin kahit ordinaryong araw para may update natin yung mga kababayan natin sa mahalagang kaganapan sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Yes, thank you. Ako po yung Nico, Rene Tichanco para sa DWRB News FM. Sa Balitang Kongreso. Maraming salamat, paring Rene. Mabuhay ka. Thank you. Si paring Rene Tichanco yun, ang siya hong station manager po ng DWRB 103.9 News FM at ang katandem mo natin sa Balitang Kongreso. Ako'y nakikisali lang sa kanya. Anyway, sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito sa loob ng 2 oras, maraming salamat po hanggang sa muli. Ako naman po ang inyong lingkod, Felix Tambong ko nagsasabi ng daigdig na ito hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Ayan. At Sina Rene Tichanco at Felix Tambong ko tuwing araw ng Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa himpilan ng DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Balitang Kongreso. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang